Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong bansa at sa buong mundo. KBP Golden Cup Best News Program mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Kasama ang two-time KBP Golden Dove Best Public Service Awardee Rod Marcelino at ang maaasahang broadcaster Buddy Oberas. RMN News Nationwide. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, serya ng kilos protesta kontra sa Joint Administrative Order ng LTFRB, LTO at DOTC. Ibinabala ng Transport Group. Commuters Group nagbanta naman nakakasuhan ng mga tsuper at operators na nagtigil pasada. Kay patikim pa lang sa ating pamahalaan dahil ilang beses na kami nagkaroon ng dialogue, talagang walang magagawa ang ating pamahalaan para pigilin pa samantala itong jaw na ipinatutupad nila ngayon. We are risking the life and livelihood of our commuters. Public safety rin na po yung ginagawa nila. Volunteers Against Crime and Corruption hindi kontento sa ipinapatupad na security measures ng PNP at DILG kontra kriminalidad sa bansa. Pagpapabalik sa death penalty, ipinawagan. Itong krimen natin ito ay talagang tumaas ng gusto mula nung tinanggal nila ang death penalty. NBI nakaantabay na rin sa pagpapalabas ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest laban sa mga akusado sa pork barrel scam. DTI kumikilos upang hindi madamay ang iba pang bilihin sa pagtaas ng presyo ng bigas, bawang at luya. Balitang negosyo, presyo ng gatas tataas sa susunod na buwan. Sa Ibayong Dagat naman, libu-libong residente na ipit sa pagpaka ng militar at militanteng Taliban sa Pakistan. Buong pagsasarang boses ng balita. RMN News. Mabuhay Pilipinas, tanghali na po ng Huwebes, June 19, 2014. At tayo po ay live sa DYVR 657 RMN Rojas, EXM D927 RMN Jensan, DYME 783 RMN Masbat, DXIC 711 RMN Iligan at sa RMNE Media TV Zamboanga. Live pa rin Masama International via Ustream, search RMN Manila. Live din tayo sa WRMN New York, USA. At sa lahat po naman number 1 RMN station sa buong Pilipinas. Nakakasama humigit kumulang sa 1,000 tsuper at mga operators po ang nagsanib puwersa para sa malaking protest caravan kontra sa pagpapatupad ng mas mataas na multa sa mga kolorum na sasakyan. Pasado alas 9 kanina umaga nang umarangkada ang caravan ng iba't ibang transport group sa panguna ng Stop and Go Coalition mula sa Quezon Memorial Circle patungong Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa East Avenue. Saka didiretso sa Department of Transportation and Communication sa May Ortigas. Isinagawa ang protest caravan para tutulan ang implementasyon ngayong araw ng tinatawag na Joint Administrative Order ng DOTC, LTFRB at Land Transportation Office. Sa interview ng RMN kay Piston National President George San Mateo, iginit nito na irregular ang proseso ng JAO dahil walang public hearing na ginawa ang LTFRB bago ito pinatupad. Talagang napaka-oppressive, unconstitutional, confiscatory, at yung proseso na dinaanan nito ng pagbubuo ay napaka-erroneous. No? Irregular yung proseso, nagpatawag na isang consultation, ready-made na, sinalaksak na ng talulumunan namin. So hindi po tayo naging bahagi sa pagbubuo nito. Naniniwala naman si Pasang Masda President Kaobet Martin na hindi ang pagpapatupad ng JAO ang solusyon sa mga kolorum na sasakyan kundi ang tamang proseso sa pagpapatupad ng batas trapiko. Ito'y maipit naming kinukundina, tinututulan sapagkat masyadong napakabigat ng kanilang mga penalties na inilagay dito. Ang sinasabi ko po sa kanay ng Pasang Masda, hindi po sa laki ng penalty para madisiplina mo ang driver at operator. Ang kailangan po natin ay tamang implementasyon, enforcement
ng batas trapiko. At ang magpapatupad po rito ay dapat ay disiplinado. Kasabay po nito, nilinaw naman sa interview kay PEJUDA President Zeni Marana na hindi tigil pasada ay sinasagang transport caravan kundi naglalabas lamang sila ng kanilang hinaing kontra sa Jao. Bino-voice out lang nila. Hindi naman sila nagwewelga, kasama namin sila. Bakit tatanggalan ng prangkisa? Wag naman. Kasi kung ganyan ang gagawin, parang chairman, nakikiusap po ako, wag po sanang ganyan kasi kawawa naman po itong mga operator na ito. Huwag niyong isipin na kami ay lumalaban sa inyo. Hindi po. Kundi kami ay naglalabas lang ng aming mga hinaing na gawa nyo na medyo ang tingin namin ay napakabilis at hindi tama at nagkamali po. Kasabay po nito, may hatid na babala ang transport group ayon kay Acto President Efren De Luna, patikim pa lamang at magsasagawa pa sila ng serye ng pagkilos kung hindi magpapalabas ang LTFRB, DOTC at maging si Pangulong Noynoy Aquino ng moratorium kontra Jao. Kaya patikim pa lang sa ating pamahalaan. Dahil ilang beses na kami nagkaroon ng dialogue, talagang walang magagawa ang ating pamahalaan para pigilin pa samantala itong Jao na ipinatutupad nila ngayon. Ito ay illegal na hindi dumaan sa tamang proseso ng public hearing. Diyan ka makakita ng public hearing na kalahating araw lang, ang pinakikita lamang yung mga bayarin na hindi makatarungan yan. At yan ay problema rin sa ibang region. Kaya din sa sistema na yan ay nagkaisa kami katulad ng iba't ibang mga grupo na nagsama-sama kami para kundinahin at moratorium muna itong kalakaran na ito. Ate po sa bagong kautusan, 1 million pesos na ang ipapataw na multa sa mga kolorom na bus, 250,000 pesos sa taxi, 200 pesos o 200,000 pesos sa truck, 200,000 piso rin sa van, 120,000 sa sedan, 50,000 pesos sa jeep at 6,000 sa mga motorsiklo. Bukod pa ito sa pagkaka-impound at sakaling mahuli muli ay posible nang hindi na makabiyahe. Seryoso naman ang hanay po ng mga commuters na ireklamo ang mga transport groups na sumasawsaw po sa protest caravan, lalo na ang mga pampasaherong jeep na nakaschedule na pumasada ngayong araw. Ayon kay Elvira Medina, presidente ng National Center for Commuter Safety and Protection, labis na perwisyo na inabot po ng maraming mananakay matapos hindi bumiyahe ang mga pampublikong sasakyan upang tutulan ang Joint Administrative Order. Hirit pa ni Medina, bagamat maintindihan nila ang damdamin ng mga tsuper at operator, sana naman ay huwag nilang idamay ang mga mananakay na siyang unang umaaray kapag nawawalan ng masasakyan sa lansangan. Tayo ang sinahampas. Tayo sinagawang kabayo. Para bang gusto nilang patakbuhin yung kanilang kalesa. Hindi tayo pasahero, kundi tayo yung kabayo. Tayo kasi hinahataw eh. Ibig sabihin, ginagamit din tayong sangkalan para makuha nila yung gusto sa gobyerno. Hindi lang po sangkalan, hostage. We are risking the life and livelihood of our commuters. Public safety rin na po yung ginagawa nila. Pila nito ay nagpahayag rin naman si Medina na kanilang sinusuportahan ang panawagan ng transport groups na magkaroon po ng dialogo upang malinaw na maintindihan ang hanay ng mga tsuper, operator at LTFRB ang layunin ng naturang kautusan na una na pong inakusahan ng pagmumulan lamang ng korupsyon ng pamahalaan. Walang education time kasi kahit ano pong ruling, kailangan yan merong timetable kung saan kailangan isa publiko at ipaliwanag ng gusto bago ipatupad comprehensive. Si National Center of Commuter Safety and Protection President Elvira Medina sa interview ng RMN. Mga kasama, balita sa labas, libo-libong pasahero na apektuhan ang protest caravan ayon sa MMDA. Sama natin sa balita live, Joyce Adra. RMN Report. Libo-libong commuters ang na-stranded sa protest caravan ng transport groups ngayong araw. Ayon sa MMDA, pinakamalaking bilang ng mga naapektang pasahero ay sa bahagi ng Commonwealth Avenue at Balintawak area sa Quezon City. Patuloy naman ang pag-iikot ng mga bus at truck ng MMDA para magbigay ng libreng sakay sa mga naapektuhang commuters. Mahigpit na tinututulan ng mga tsuper ang malaking multa ng LTFRB sa mga kolorom na public utility vehicles. Kasama mo sa Southern Metro Manila, Joyce Collantes Adra, Tatak RMN. Sa iyo. Nationwide.
Ang Malacanang naman hindi patitinag sa transport caravan. Ang kasama mo sa balita live, Deo de Guzman. RMN Report. Nanindigan ng Palasyo ng Malacanang na walang mali sa desisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na taasan ang multa at higpitan ang kampanya laban sa mga kolorum na pampublikong sasakyan. Ito ang tugon ng Palasyo sa ikinasang transport caravan ng iba't ibang transport group at operators na nakaapekto sa maraming commuters bilang pagpapakita ng kanilang pagtutol sa hakbang ng LTFRB. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, labag sa batas ang operasyon ng kolorum na pampublikong sasakyan. Bahagian niya ng tungkulin ng gobyerno ang pagpapataw ng mataas na multa sa mga kolorum upang maprotektahan ang kapakanan ng publiko. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Samantala, sa iba pang balita, inaantabayan na rin po masama ng National Bureau of Investigation NBI na pipintong pag-aresto kina Senator Juan Ponce Enrile, Jingo Estrada at Bong Revilla Jr. na usado sa pork barrel fund scam. Ayon kay Director Virgilio Mendez, bukod sa PNP, bahagi rin ng kanilang mandato na magsilbi ng warrant of arrest mula sa hukuman. Kasabay niyan, tinanggi ni Mendez na ipag-unahan na sila sa PNP sa pagdakip sa 3 senador. Dapat din namang oras ay maglalabas na ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan laban sa 3 senador. Hiling na piyansa ni Enrile, sinuportahan ng isang senador. Ang kasama mo sa balita, Grace Mariano. RMN Report. Asa nga si Senator Grace po na mapagbibigyan ng Sandigan Bayan ang kahilingan ni Senate Minority Leader Juan Ponce Enrile na makapagpiyansa habang nililiti sa kasong plunder at mga kasong iba pang kaso ng katiwalian. Ang pahayag ni po ay kasunod ng kahilingan ng mga abogado na Enrile sa Sandigan Bayan na payagan ng kanilang kliyenteng makapagpiyansa dahil sa kanyang edad, mahinang katawan at sari-sari ng karamdaman. Kinatigan ni po na dapat nang ikonsidera ng anti-graft court ang 90 anyos na edad ni Enrile at katawan na hindi nakalakasan. Dagdag pa ni po, hindi rin naman flight risk kasi Enrile at siguradong hindi ito tatakas o magtatago lalo pa at meron namang whole departure order na itong kinakaharap. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang Sandigan Bayan tiniyak na magiging patas sa kaso ni Revilla. Kasama natin sa balita live, Conde Batak. RMN Report. Tiyak ng mga hukom na may hawak sa kaso ni Senator Bong Revilla Jr. Iba pang kapwa-akusado nito sa mga kasong may kaugnayan sa pork barrel scam na magiging patas sila sa pagdedesisyon. Ayon kay Associate Justice Efren de la Cruz, Chairman ng Sandigan Bayan First Division, lahat ng mga ebidensya at maging jurisprudence ay kanilang ikukonsidera sa ilalabas na desisyon. Sa pagdinig kanina, makailang beses na nabanggit ang abogado nila Janet Lim Napoles at iba pang pribadong individual na kasama sa kinasuhan ng plunder na hindi sila dapat nakasama sa kinasuhan ng pandarambong dahil hindi naman sila public official. Inihalimbawa ng mga ito ang mga naging desisyon noon ng anti-graft court may pinasurang plunder case laban sa ilang pribadong individual. Di pa ni De La Cruz na magiging consistent sila sa mga naunang desisyon. Kasama mo mula sa Sandigan Bayan para sa DZL 558, Conde Batak, Tatak RMN, hanggang tumulong Nationwide. Mga kasama, gumagawa na po ang Philippine National Police at Department of Interior and Local Government ang mga kinakailangang pagbabago upang mayagma ang ilan sa kasalukuyang security measures na ipinatutupad sa bansa. Kabilang dito ang karagdagang checkpoints na gagawin ng mga polis na sa magkakaibang lugar sa magkakaparehong oras upang mabawasan pong krimen sa isang lugar. Maliban dito, bahagi rin ng modification at refining na ginagawa ngayon ng pambansang pulisya ang pagbuo ng Major Crime Unit sa ilalim ng CIDG. Sa kabila nito, sa interview ng RMN, sinabi ni Volunteers Against Crime and Corruption Founding Chairman Dante Jimenez na hindi sila kontento sa mga ginagawang hagbang ng DILG at PNP lalo't kumikilos lamang sila kapag nabibiktima na ang mga kilalang personalidad sa lipunan. Natutuwa naman tayo na nagre-react sila sa mga mukahiti natin. Pero sad to say, parang tulad din, naging reactionary tayo at mainito dahil sumulat tayo. Mainito dahil naging controversial to. Mainito dahil may mga pinapatay na sinasabi ng high profile. Pero hindi nyo ba alam, araw-araw may pinapatay na ordinaryong mamamayan. At maraming mga mamamayan na biktima ng mga injustice. Naniniwala rin si Jimenez na tumaas ang crime rate sa bansa nang tanggalin po ang death penalty kaya napapanahon na para ibalik ito. It
itong mga increment natin ito ay talagang tumaas ng gusto mula nung tinanggal nila ang death penalty. Anong ginagawa ng mga lawmakers natin? Bakit hindi ibalik ang death penalty? Dahil sinabi namin in 2006, yung tinanggal ni Gloria Macapagal-Arroyo ang death penalty para sa mga plunderers at saka sa mga mamamatay tao. In 3 to 4 years, tataas to. Hindi kami nagkamali, tumaas, at unfortunately, sa panahon ni Aquino, ito na po yung impact. Samantala, kumikilos ng pamahalaan para ma-check na hindi naman madadama iba pang bilihin sa pagtataas po ng presyo ng bigas, bawang at luya. Ilabi ni Communications Secretary Sunny Coloma, sa ngayon po binabantay na ng Department of Trade and Industry ang presyuhan na iba pang bilihin tulad na lamang ng karne at iba pang pang-araw-araw na bilihin. Ayon kay Coloma, ito'y para mapigilan ang pananamantala ng mga negosyante. RMN News Negosyo. Aprobado na po ng National Price Coordinating Council, mga kasama, ang mas mataas na suggested retail price para sa gatas na magsisimula sa Hulyo 1 para sa 370 ml o kaya po ay 410 ml na lata ng evaporated milk. Ang bagong SRP niyan ay nasa 38 pesos and 15 centavos. Ang habang 38.20 naman mula sa salukuyang presyo na 36.80 hanggang 37 pesos. Ang 300 ml na lata naman ng condensed milk ay aakit sa 53 mula sa salukuyang 51.30. RMN News Abroad. Sa Pakistan, mga kasama, lumikas pong tinatayang nasa 60,000 residente bunsod po ng patuloy na opensiba ng militar laban sa militanteng Taliban sa North Waziristan Region. Ayon sa Integrated Regional Information Networks ng United Nations, karamihan sa mga lumikas ay mga bata. Problema ngayon ang kawalan ng matuluyan ng mga evacuees. Nabatid na naglunsad po ng opensiba ang Pakistan laban sa mga militante matapos ang pang-aatake ng Taliban sa airport sa lungsod ng Karachi na ikinasawi ng maraming katao. Live tayo, mga kasama. Tapos sa RMN News Center, Makati City, Philippines, inyong narinig. Numero 1, RMN News Nationwide ngayong pong tanghali ng Webes, June 19. At sa mga taga-Rojas, susunod na dyan sina kasamang Jessie Liege sa programang Target Tanay sa UTO sa DYVR 657. Pwede nyo pong mapanood dati naging pagbabalita ng alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Handang tumulong sa inyo. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At Rod Marcelino. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan. RMN. Radyo mo, Nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino at sa bansa. RMN News Nationwide. Oras, mga kasama, alas 12:19 ng hapon. RMN. That time check was brought to you by